It's vaccine day today. It's Thursday today and this is my second and last vaccine for this year. I guess next year na uli yung next vaccine ko. Share ko lang kahit hindi nyo tinatanong. Nung dumating ako dito sa Canada, ni-required nila ako na magkaroon ng record ng vaccination, at least 1 or 2 vaccine. But since mahalaga din naman magkaroon ng vaccine, lahat ng turok na nire-required nila sa akin, like hindi naman nila ako fino-force, but they're saying na mahalaga yun, ginagrab ko kasi importante din naman ang vaccine, either pabata ka or adult. So yun nga, nagsho-shovel muna si Luke ng road para hindi kami madulas, since this is gonna be my very first time going out with this kind of snow outside. Every morning kasama na sa routine ko yung pag-check kung may snow na ba sa labas. And today, I'm not disappointed kasi may snow na. And this is gonna be my very first time experiencing the snowfall. Sobrang ganda talaga, guys. I hope everyone can experience this. Nakakaubo nga lang yung hangin. Kakaiba parang may moisture na kapag pumasok sa lalamunan mo, nakakaubo siya. But super, super happy talaga. Huwag nyo na lang pansinin yung face ko, hindi nakakaganda. But at least, naka-experience ng snow. So yun nga, pasok muna ng car. And we're just preparing to go. Kailangan mainit muna yung loob ng sasakyan bago kami umalis. Kasi kung hindi, kung ano yung lamig na nararanasan sa labas, ganun din yung lamig na mararanasan mo sa loob ng sasakyan. So yun nga, alam nyo ba, nakakatakot talaga. Natakot talaga ako. Kasi kahit stable naman yung driving na ginagawa ni Lucas, talagang nag-i-slide talaga yung sasakyan. So dito talaga very important na magpalit ka ng gulong kasi meron silang gulong na pang winter talaga. So nakabili na si Lucas ng gulong, however hindi pa siya na ikakabit kasi busy pa yung magkakabit. So yun nga, kailangan very slow lang yung driving mo, hindi pwede yung harurot kasi safety is very important. And dito sa Fort Sask, kung saan kami nakatira, hindi sila nagamit ng salt para daw ma-dissolve yung yellow. Instead, they're using mga buhangin dun sa kalsada para maiwasan yung pagdudulas ng mga sasakyan. Anyways, we have arrived in the hospital, and based on research, kapag daw ang baby is nasa car seat, hindi mo siya dapat suotan muna ng winter jacket kasi ewan ko, di ko din alam, basta wag daw. Instead, isuot na lang yung winter jacket kapag nasa labas na. And itong winter jacket na suot ko, sobrang worth it ng pagbili dito kasi medyo pricey siya. But then, super worth it kasi hindi ko nararamdaman yung lamig sa loob. So, yun nga. We have arrived in the hospital. Hindi na ako nakapag-take ng video sa loob kasi I'm not sure kung pwede, but then hindi na din talaga ako nag-take for the respect of their own privacy. So I'll just show you a little bit of video inside. And good thing kapag may health card ka, di mo na kailangan magbayad. Just show them your card, your health card, or kahit yung number lang. So very important na lahat ng details, lahat ng documents is makip mo talaga dito. So yun nga, meron sila ditong kids corner, may mga books, and all the things na makikita nyo din sa ibang mga health center. But this one is nasa loob siya ng hospital. So sabi ko nga, hindi na ako nakapag-take ng video nung tinuturukan kami. So we're done. Palabas na kami nito ng hospital. Sabi nung nurse, i-expect daw na masakit talaga yung braso or magkaroon ako ng lagnat hanggang 3 weeks. So wala tayong choice, stay at home. Kasi sobrang madulas yung kalsada because of the snow. And wala din naman akong gagawin sa labas kasi back to work na si daddy. So,
Bili mo na ng ice cap from Tim Hortons. Bye!